itinaindaklan ngayat ni Apo Diyos ti sagtunggal maysa kada tayo. At di manen, ngumay kami kumablaw kada kayo, iti panagtultuloy, apanagadal tayo, dagiti sasauna. Tapno, ad-addapay nga maamu tayo, iti Diyos ang mangisalakan tayo. At iti gayam yun ni Pastor Marvin Diaz, maminsan pa'y akadwayo manen, iti panagadal kadagiti sasaw ni Apo Diyos. Kadwa mo dito ni Pastor Cabason, Pastor na imbangal daw mo. Salamat ka, Pastor. Ay tan nakapsat ken gagayem, ibilang tayo manan dayto ay naisang sangay nagundaway, nga dalan manan iti maysa libro, iti Hagyo, nga pakadalan tayo kadagiti na imbag aleksyon, tapno iso ti pagbiyagan tayo tinaldaw. Idinaglabas kinita tayo iti libro iti Sofonias. Nga iso umay ti aldaw iti Diyos. Tapno iti kasta umay na lapsutan dagiti tao na nga itod na iti gundaway kadagiti agurura ken kuana nalinteg. Tapno inipan na iti lugar nga awanan dagiti rigrigat. Iti daytoy nga tiyempo adalan tayo iti may samanen nga libro iti daan nga tulag nga sinuratan ni Hagyo. Ngam sagbay tayo nga itultuloy nga agadal kadagiti sasaw ni Apo Diyos. Dawatan tayo kini Pastor Cabason ang mangidalan iti kararag. Dawatin tayo man ti panakyad at Espiritu Santo iti panagadal tayo. Amami nga malagay tunay si papakumbaba kami nga masyadag iti sangwanam. Takayat mi nga bigbigan Apo Diyos ti kinaisom. Kat uray pay iti naindaklan nga ayat mo. Ken iti panggap mo kadagiti anak mo. Sabi ka di Apo Diyos ta iti panang sukimat mi palagadal mi dahil iti libro ti Hagay. Imaldit mo kadagiti panunot mi, kan kadagiti puso mi. Dagiti na imbag adamag, kan makaramid kami tinaysang sangayan a desisyon. Nga sikat ti unaan mi, kadagiti amin mi, kadagiti panagbiag mi. Dahil dawat mi tinagan na po mi Jesus. Amen. Iti libro iti Hagyo, Pastor, ket may isa da ito'y nga mangted kada tayo iti panakawat no anya dagiti banbanag nga iyon una tayo. Iso nga iti Paulo na dayto nga dalan tayo dagiti banbanag nga iyon una. Krabeng. Yeah. Nga iyon una. Ket daytoy nga panagadal tayo iti libro ti Hagyo, makita tayo ditoy no anya dagiti banbanag nga iyon una tayo iti panagbiag tayo. Nang nangrona no siya sino iti gubwayan na daytoy. Ken Pastor, anya kadi iti panglukat tayo nga teksto daytoy nga panagadal tayo. Hagyo 2:8. Kasto iti kunana, iti Hagyo 2:8. Ti pirak ko kwak, ti balitok ko kwak, kuna ti Diyos aman nakabalin amin. No, kitaan tayo daytoy nga nabasa tayo, kuna na ditoy iti balitok, kukwak, daytoy pagpakita na nga iti Diyos iso amin. Saan lang iti balitok, oray iti pirak. Kukwa ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos, Pastor. Kaya daytoy, sarsaritaan na daytoy, no, ti Diyos ket kukwa na amin, kaya naor nga sawen, amin nga daditi rabaw iti daga, amin nga gnanaad ditoy, ken uray niya nga makita tayo, amin dagitoy, na paaddada, gapuken, kuana. Ken daytoy nga balitok, daytoy nga pirak. No daduma iti kapadasan iti maysa nga tao, daytoy iti mangi suro ken kuana. Daytoy iti umununa iti amin. Ket malipatan da no siya sino iti naggapuan na daytoy. Isu nga kasapulan dito ayan iti libro na Hagyo, kitaan tayo Pastor no anya dagiti banbanag nga iyon una tayo. Bakan tukid di no iti listahan tayo una ket di kamaudyanan na ni Kristo tada diode han nga isunay tada jay umununa. Anya Pastor iti
panglukat nga kapanunutan daytoy libro iti Hagyo. Ti mensahe daytoy nga libro wenno ni Propeta Hagyo. Ket isu dayjay dagiti kumatattao ni Apo Dios. Isaad da kuma dayjay kapatgan a banag. Day kang runaan a banag iti arumbeng a banag nga aramiden da. Saan kumang adda umartap dayjay banag a napatig-unay. Dayjay panangyunada ken ni Apo Dios kadagiti amin da. So kita anteng or ditoy ipagpaganadgad ni Hagyo nga iyon una tayo isuna. Tano makita tayo dito ti pastor nga iti libro iti Hagyo daytoy iti kababaan. Ket daytoy naisurat kalpasanan nga naggapuda nga nagbalin nga kautibo 20 nga tawunan iti naglabas. Ket iti dayta nga 20 nga tawunan nga naglabas na kita da nalipatan dan samutan. Dayjay rason no apay anag sublida. Ket daytoy so ko na ni Hagyo anya gadi iti iyon unayo. Anya gadi iti iyon unayo. Daytoy iti gapuna no apay nga iti libro iti Hagyo ket makita tayo no anya dagiti banag nga iyon una tayo. Amangan no iti naglabas ket malipatan tayo iti Dios nga isu nang isalakan. So nga baga tayo nga daytoy nga libro na daytoy nga propeta ket inaramat ni Apo Dios nga mangpalagip kadagiti tattao ti Israel wenno dagiti Hudyo at tattao dayjay na isang sangayan a misyon da. Nga isukumat ti unaen da, isukumat ti sangwenda ket isu ti aramiden da kadagita a tiempo. Nalipatan da. No anya dayjay yun unada. Pastor, anya iti kaya nga sawan iti nagan nga Hagyo. Daytoy Hagyo kaya nga sawan ket panagpiesta. Adu dagiti scholars nga bagada nga idinayanak malabit ni Hagyo ket panawon ti panagpiesta. Ket uray no basaan tayo kinsukimaten tayo daytoy a libro. Ipaganatget na dayjay kay papanan tinagan na. Nga dagiti matalek katattao ni Apo Dios. Ipakita natin panagmaymaysada. Manipod si Robabel, adalan temdama. Manipod gobernador, manipod padi, kandagiti amin na nadda. Ada panagtutunos da. Nga nangarami din, dahil dyan ang misyon da. Kat gaputan nagtutunos da, adaragsak da iti templo, ngagdaydayaw, ngagyaman, kiniapos kat arami din da, dagiti tiyempo apa nagtitipon, apa nang bigbig, no kasano, nga ni Apo Diyos, idlasat na ida. Manipod ti didigra panakakautibo di Babylonia kenda dumapay kapadasan da. So dayjinagan na ipanagnig na pastor nga kuno tatigat may sa panagpiesta. Isu iti kay papanan dinagan na. Ti salud so dijay kano kadi nga agda ti piesta. Kano kadi nga adda iti ragsak. Inton agtitipon dang ay ti pamadayaw itinagan ni Apo Diyos. Inton lagi penda dagiti panangidaldalan ni Apo Diyos. Kung malang ti Passover, palanglagip da nga day tangal daw inlasat ida ni Apo Diyos manipod ti didigra di jay Ehipto. Kat uray pay da di panagbalasyo da di taaw. Kan uray pay panagbalasyo da di Jordan, panagbalasyo da manen manipod Babylonia ingganat ti Kanaan. Kat nagsubli da. Dagita amin nga napaspasamag ti panagbiagda apakalaglagipan ti panangidal ni Apo Dios adda amin pitsa dagitoy nga laglagipan da ket dumalon day ta panawen agtitipon da tapno agpipista da ket itedda ti dayaw ken Apo Dios. So adda nga rod iti rason iti panag tatarip nung da panagpista da. Isu dayjay panang bigbig da iti panangisalakan wenno panangilapsot ni Apo Dios kadakwada. So, umusunay da jay nagan ni Hagyo. Kaya may sabay nalabit na yan nag-isuna, iti may nga panag piesta. Ngayon da ito'y, ipanagnagan na nga uray pa'y da jay tema na. Da jay libro iti Hagyo, ipakita na, pastor, nga adda iti dakkel nga panakitulag da. Tada di pa nagsublida di jay, iti may nga panggabda, tapno bangunan damanan ko ma.
Ti templo narba. iti templo nga narba. Ngem yan tangay, sa balimot iti napasama, kalpasan iti 20 nga tawen. Ngem sagbay nga pa ni Pastor, anya iti panakasigay na, panagudwa-gudwa na, iti libro, iti hagyo. Nga makita ta, dito Pastor, tanong kita ta, dahil iti may isa kadagiti kababaan, nga libro, ket itatan, adalan dahito iti 2 nga kapitulo na. Ngem pasano Pastor, iti panakasigay na, dahito nga libro. Dahito'y umuna nga kapitulo ingana iti versikulo 15. Uno ingana 15. Ibagbaga na ito nga dahil saan da pa lang yun na kiniapo Diyos, imay dahil economic disaster. Uno, iti ekonomiyada kita niya, napiktuan. So nga dahil takot panang ipakita ni Apo Diyos kadakwada, nga no saan da nga unaan, dahil rumbeng nga unaan, at dati niya, sana na imbag nga sumursurot, kadayjay apan lang ngitid da, iti may kadwa no may katlo lang abanag nget saan nga daji umuna ko maakapatgan nga banag nga ramidan da. So, no makita ta nga ro dito Pastor, daytoy kapitulo 1, versikulo 1 ingana 15, daytoy iti maysa nga daytoy iti umuna nga mensahe. Ngagpaay kadagiti tattao nga adda iti panaka dadael iti ekonomiya da. Okay. Ko anya ti may kadwa Pastor nga sigay na dayta. Jay kapitulo 2, uno ingana 9, ipakita naman daytoy iti maysa apasamak. Ang mabalindang ramidan intontong palin dati sa unapos dayjay panakabangon dayjay templo, the glorious temple nga naim taltalged pay ken naim imbag nga amang ngem dayjay patagder. Daydi muna. So daytoy ti may kadwa nga mensahe Pastor. Daytoy ti may kadwa nga mensahe nga ipaay na nga ibumbulanag na nga nulaang dagitoy tattao ket adda ti panagkaykaysada na imimbag pay daytoy nga templo nga mabangon kuma ngem daydi imuna nga templo. Anya ba iti may kadlo Pastor? Ket manipod dijay chapter 2, 10 to 19 ipakita namot dijay nga no saan manen ngagmatalek dagiti Israel uray pay met dagiti apit da katanya maapiktaran. So nga ibagbaga na dijay crops dijay imula da ket masapol kanya unaan da malagip da na Apo Diyos tapos di da malagip umay met tanya panakadidik ra dagiti crops da wenno dagiti mulmula da. Datoy iti may katlo nga mensahe. Nga no handa nga agmatalag dagiti sakripisyo da ken dagiti mulmula da awan iti kapapayan na. Anya pa Pastor iti may kapat. Ket dijay udin na 20 bersikulo 20 ganat ti 23 ibaganad toy nga iti kamaudan at tiyempo no sa pulon dagiti tao ti Israel wenno Hudyo dagiti pagayatan ni Apo Dios ket sumurot da kumamang daken kuana addanto ti anya final triumph wenno panagbalegi da baksay kadagiti adu kanya nagkurangan da wenno kapadasan da iti panagbiag. Dayta nga ron Pastor iti may kapat nga mensahe nga ipanagnag na nga ti kamaudyanan na agbalegi. Nga agbalegi iti sililintag kini Apo Diyos. So ayta na kabsat daytoy iti panakasigay na daytoy libro iti hagyo. Makita tayo ditoy nga nasayaat iti panakasigay na tapno iti kasta nalaklaka tayo nga mawatan. Ngam iti nang runa nga makita tayo ditoy iti tema na daytoy ket kikita na anya iti ipangpangruno tayo wenno yun una tayo iti panagbiag tayo. Pastor, anya iti aramiden dagiti tao kalpasan nga nagsublidan. Ijay Babylonia ta nakautibo dagayt. Anya iti aramiden dagiti nga tattaon idi nakadanon da dijay. Inaramid da kadi dayjay panggep nga nakapagsublida wenno anya ti ibanag nga inaramid da. Anya ti kunana jay Hagyo 1:4 Pastor. Kasi di kunana ti Hagyo 1 versikulo 4 panawon aya maipay kada kayo metlaeng nga agtaeng kayo kadagiti nabubidaan abalbalayo. Edinto adaytoy balay agwalang-walang. Magidam iti panangiladawan na Pastor. Hindi nga nagsublida,
iti umuna ko mga sangwanda, ket iso iti panakatarimaan. Dayjay templo. Ngam saan? Inladawan ni nga binasang pastor, nagpatakderda iti napintas a babalay. Nabubidaan ko na ito versikulo. At nabubidaan na pa yung pastor, so nga completely furnished. One. Nabubidaan pa kada ito yung daway, napintas iti pagyananda, ngam dayjay balay iti Diyos, kad awan pulos iti nasagid pay. Malaksid dayjay kabilda nga pundasyon. Kat di damot intuloy yun sa nga dayjay panagministro ni Hagay, imbaga na nga da pundasyon, nga walang-walang, di da ituloy yun, dayjay inrugidan nga pundasyon. Kat nakita tayo ito'y, pastor, may isa nga adal da ito'y kanyang pastor, kanda kayo nga kakabsat. Nga, no makita tayo dito'y, nga idi dayjay nga templo, kat haan nga nalpas. Samantala, dagiti babalayda, kat napipindas. Isungat sa lutsod ni Hagyo Kwada-Kwada, anya itiar-arami din nyo. Isungat dayjay, nang lukat tatay nga teksto ta pastor, kuna na itipirak, kukwak, tibalitok, kukwak. Ipagpaganad-gad dito'y, ni Hagyo, nga dagito'y nga banbanag, naggapo amin, Kiniapo Diyos. Ngam dagiti tattao, idin nga nagsublida, saanan handan nga sinango. Dayjay templo, sinango da, itibukod da nga pagsayaatan. Dayjay kuma balitok kanda dumapay, pirak kanda dumapay, nausar ko mga umuna, dayjay panlakay tuloy, panlakapatarimaan dayjay templo, sakbay nga papintasan da dagiti babalay data, saan mo't nga dakas nga agbalay da? Tao mo pagyanan da. So, ngem maigidan ko nga ingala tartarim nanda dayjay templo, tarim nanda mi kapilya da, ngem nang runa ko nga umuna maestimar ti balay ti Dios, ngem dagijay bukod da babalay. Tatta dito'y makita tang arudan pastor ito'y, insura na da ito'y, kaya na nga pakdaaran dagiti tattao. Iti panangkita, iti bukod ni Hagyo, iti mayon una, templo, ngam dagiti tattao, iti pagbanda, balay da. Isungan ko na ni Hagyo, haan nga balin iti kasta, laglagi pun tayo, nga iti pirak, ket naggapo, ken Hiyoba. Nakitaan tayo iti set up da templo da tingay. Likawon da, dati mapa na ito Israelo din na pagyanan da. Nagpipintas ti balay da, ngam di nagtingaan da. Ket templo, nga walang-walang. Nagrigat nga kitaan, pastor, no, ti balay, ti may siyang kabsat tayo, nabaknang nga kabsat tayo, ket marmol. Nagpipintas ti amin nga arwatan da nga balay, ngam kababay laang da di kapilya, nga saan man pulos man ama pinturan, wano matarimaan. Hanga nasaya nga buya. Hanga nasaya nga buya. Mangipakita laeng noan niya iti ipangpangrona. So ano, kinanda dito pastor, dagiti tattao addada ijay namay. They are now in their comfort zones. Ket itatan haan nga madaydayaw ni Apo Dios no iti tao ket aglaklakam iti namay ken iti balay na ken iti trabaho na ket mabaybayan. Daytoy iti ibagbaga ni Hagyo kada tayo. So nga ay tayo nakakabsat ken gayam na imbag unay daytoy inbaga ni Hagyo kada tayo. Pakadalan ti amin daytoy. Nga kasapulan amin sagbay tayo nga aramiden iti bukod tayo nga pagnamayan. Kitaan tayo nga umuna dayjay paset tayo nga may tulong iti trabaho ni Apo Dios. Ta amin dagitoy pirak ken balitok ken amin nga sanikwa tayo naglagipon tayo nga daytoy naggapo amin ken ni Apo Dios asagot na kada tayo. Ket gapo tayo ni kanato iti sagot rumbeng launay met nga ited tayo iti agpaay ken kuana. So nga naging bagayan no imawat ti tao kuman iti bendisyon. Malipod kin ni Apo Dios. Ket ilasin nan nga umuna unaan nan ni Apo Dios. Dayto iti
Itid ko nga pagkapulok, dahito iti panagyaman ko kinapo Diyos. Tanong saan muna nga ilasin ti tao, dahil agpay kinapo Diyos, kadagiti ado kayat na nga gatangain, kayat na nga magunawd, intunokan masiputan na nga awanan ti niya, subli na kini, Apo Diyos. So nga, dahil priority, no sinno ti yun unam, kinuan niya ti yun unam, dahito iti gunam-gunam kada tayo ni Propetang Hageyo. So nga no, daytoy natda nga nagsubli. Iti parikot daytoy pastor napukaw da rubangan da nga aramidan. Imbes ko mga ituloy da nga trabahuan dayjay na agwalang-walang langalang nga templo nga isu iti simbolo tapno ad-adapay nga makita da ni Kristo ngem hanen nga napasamak. Pastor, anya nga rod iti inaramid. Salso data, gabot agwalang-walang nakita tayo, dahito iti kasasada iti tao, anya iti inaramid dagiti pangpangulo. Hagyo 2:4, Pastor. Dapay naimbag nga nakailanadan ti kapadasan ti Israel iti maysan, Pastor. Itangarod pamigsaka o Zorobabel, kunan ni Hiuba, kat pamigsaka o Swe, nga anak ni Hudyo Sadak. Akangatuan apade, kat pamigsaka kayo, da kayo amin nga umili iti daga, kunan ni Hiuba, kat agtrabaho kayo, taadda kada kayo, kunan ni Hiuba, kadagita niya, buy-buyo. Magitam din naramid dagiti pangpolo, inbaga ni Hagyo, kadakwada pumigsa kayo, encourage. May dadan. Tapno dagitoy nga pangpangulo rugyan da dayjay panangituloy. Dakkel da di templo nga impatakder da pastor da pundasyon nan. Ngem iti panagkita da siguro ket saan da mabalin nga ituloyain. So nga yung gunam-gunam ni Hagyo kadakwadan ni apo ti paggapuan na amin na benisyon so nga no amin nakakasapulan ti templo isumit itid na po Dios. So nga pumigsa kayo kuna na nagpintas nga aramid dayto iti maysa nga babaonen ni Apo Dios. Ninayon na napay. Ninayon na napay kuna na addaak to kada kayo. no daduma pastor no nang nangrona no dati project nga irugi ijay iglesia. Kano daduma agamak tayo tati umunang ibaga tayo pagpatagdiran tayo daytoy anya ngay iti sumaruno nga pagalaan tayo. Paggapuan na, sumaruno. Paggapuan na. Ngam dakkel nga leksyon daytoy. May isa kad hinadal ko kuna na pumigsa kayo, tadaak kada kayo. Hantay nga pareko dayjay tatipirak ken balitok kukuani. Apo Dios, ket lang ibagbanan jay pumigsa tayo. Tano daduma gamin hampay nga nagrugrugi dagiti proyekto addan iti kontrabida. Limitaran tayo, dahil pan nakabalin ni Apo Diyosain. Wan, limitaran tayo. Ket into na dadumapay, into no manarimanan, dayjay patagdiran, addo dagiti kumuntran. Imbis nga daytoy ket makikadwada, tapno iti kasta agtultuloy amalpas. Daytoy nga proyekto, ngamahan mo, adda dagiti kumuntra. Ket dagitoy, panagkunrada kikidag, uray pwede panawan ni Hagyo, nalabit kung kontraan da ni Zerubbabel, Josue. Hingga mismo ko na jay pumig, saka, itirigan na duma, pastor, dagiti kontrabida, iso pa iti awan iti may tulong na. Ngem, tinaimbag iti pastor, numampayad da kontrabida, ngem iti nagkaykaysan ni Hagyo, kat nakipagmay samot ni Zorobabel, nakipagmay samot ni Josue, kandag itinatda, dakkel tinaramidan da. So nga, no, kastoy mo't tikita dagiti pangpangulo ita, uray adam dagiti kakabsat, nga mang discourage, won no mang upapay kadagiti pangpangulo kadagiti plano da iti unag teglasya, ngam no agmay sa dagitoy pangpangulo, awan pa paranan no saan nga niya, sumurot mo't laang dagiti niya, kakabsat. Nalawag nga rod nga makita ta dito pastor. Nga babaen iti panagkaykaysa
dagitoy nga pang pangulo, dakkel iti Bunga na. Nairubwad da nga nasayaat Mhm. iti trabaho. Dakkel mo dahito nga karit kada tayo, ay ito nakabsat. Nang nangruna, no adda dagiti proyekto nga ramidan tayo. Kasapulan na nga adda iti panagmaymaysa tayo. Ken bigbigan tayo, nga pumigsa tayo. Tati Diyos, iso iti mangidaldalan kada tayo. Iso nga, han tayo nga ma-discourage. No, di agtuloy tayo nga agaramid dagiti banbanag nga inrugi tayo, kinidrubwat tayo, tapno agpaay kini Apo Diyos. Tutan, Pastor, tanagita tayo, ada panagkaykaysadan, pinadagderda, nabangon iti iglesia. Kasanumad nga simungbat dagiti tatao. Itipan na kay patagder na. Tatay binasam di versikulo 4, anya ti kunana mo di versikulo 5. Idi mo lang nga kapitulo. Kasto iti kunana, iti nasanto na surat. Kas ti sao apan nakitulag ko kada kayo. Idi arimar kayo sa Ehipto, ket iti espiritok nagtaeng iti tingayo, di kayo kumaagbutang. Nagmayada niya. Iti ko na, idi nakitulag kayo. Sa di no nakitulagan da? Kinapo Diyos. Dagiti amayo, idadda kayo ija Ehipto. Kaya yan ngay inlapsot ko ida. Kaya sala nga da yung inlapsot na ida. Hindi na yun na napay. Kaya ti espiritok agtaang kada kayo. Kaya iti sumaro ko na di kay agbutang. Dito ta, Pastor, nga makita, idin nga naibaga da ito'y kadagijay tattao, adda iti na Diyosan, apa nagsungbat dagiti tattao, kadayjay nga trabaho. Kanya mamupay ni Hagyo, na jay maaramid kinibungan, no, dati Espiritu Santo kadagiti panagbiag dagiti tattao na Apo Diyos. So nga kuna di kayo agbutang, kuna na, ti Espiritu, adda kada kayo. Dahito nga espiritu, timang tignay, iti puso ti tao, nga garamid tinaimbag agpaay kini Apo Diyos. Dahito ti espiritu nga addaan panakabalin nga mangguyugoy ti tao. Nga imbis ko man nga dayjay bukod na pagragsakan ti aramidin na, dayjayon pagayatan ni Apo Diyos. Dahito timang balbaliw ti tao. So ngayon ti Espiritu Santo nagda iti uting nga tayo, balbaliwan ng amon na ti kababalin tayo, panunot tayo, kan ugali tayo, katinton pinalubusan tayo nga agarit ti nagtingaan tayo ti Espiritu Santo, dagijay aramid tayo, dagiti panggap tayo, kan tiragsak tayo, sumurat danton ijay pagayatan niya, Espiritu. So, daytoy iti nangted iti liwliwa kadagiti tattao. So ano da binasam tatay Pastor, talo nga banag nga nakita da jay, han? Dagiti tao sing mong badda iti na Diyosan apanggap. Ken iti Espiritu Santo nagtaeng kadakwada, ken dayjay may katlo timurda. So ano, isapsapa tayo man ti bumasa di jay chapter 1, verse 14. Kuna na nga, intudo naman ni Zorobabel, ni Jose, kandagiti amin na nadda, nagmaymaysada ko na they united together, kuna English, and work together for a common purpose. Nagmaymaysada ko na, kat nagtrabaho da nga agtutunos, iday na isang sangayan nga niya. Pag nagimbag nga pagtuladan, dahi nga kapadasan, dagiti talo, apang pangulo nga inusar ni Apos dahi panawan. So, kada ito nga panahon tayo nga Pastor, na siya no, dayjay nga sursuro, ket maramid tayo matitata. Dagito nga Pangulo talaga nga napingat da. Tano iti may isa nga pangipangulo, ket saan nga napingat, dagiti sumaruno, kinkwana, ken makakita, kumapsod na mait. Ngam no napingat di Pangulo ko na babaan iti tulong na Diyos ket maramid tayo dayta. Dagitoy nga pasurot, makibadang damait. Ngam no agkapoy-kapoy.
dayjay mangipangulo, ket awanan iti pamati. Narigat, Pastor. Kat dagitoy nga pangulo, iti national ken uripet ecclesiastical, gobernador ken padi kunana, ken propeta, nagmaymaysada. So nga, dagiti pangulo, masapul met nga makita kadakwada, dahil pa nagmaymaysada. Tayo nagmaymaysada dagiti pangulo, at dabilag damat nga mangawis ka dagiti kakabsat, nga makipagmaymaysada, ngem no, nagudwa kuma, ni Josue ken ni Zorobabel, ken ni Hagyo, kat saan da nga nagtutunos. Malabit saan ko ba nga nagtutunos mo dagiti amin nga Israel, anat da nga magbangon da nga templo. Right. Kadayjay nga panagkaykaysa dagito nga pangpangulo, Pastor. Nakita daytoy nga iti Dios iti gubwayan amang suporta daytoy nga proyekto. Well, dayta. Iti ibagbagada dagitoy nga pangpangulo kadagiti tattao iyon unatay kadi Nga po Diyos. ni Apo Dios. Tano binangan tayo dayjay trabaho ni Apo Dios, iti Dios mismo tawat mangbiyang kadayjay trabaho tayo. Hanggi din, Pastor? No yun una tayo, jay business ni Apo Diyos. Uray jay business tayo tumait, pagasatan ni Apo Diyos. Nagod palagsasaw dahil may isang trabahador tayo nga pioneer ko na take care for the Lord's work and the Lord will take care for you or you. Di ka, mayat, Pastor? Dahil jay iti dakkel nga banag, nga kari, nga maadal tayo, dito'y kini Hagyo. Nga amin kadigitoy, anyaman nga irubwat nga proyekto, Pastor, at dayjay iti Diyos, nga mangited iti pagkasapulan tayo. Iti lang daw dawatan na tisagtunggal maysa kada tayo. Iso dayjay panangwat-wat tayo dayjay pamati. Anuhan tayo nga wat-waten dayjay nga pamati, nga iti panangkita tayo. Iti panangkita tayo kat kaslaman laeng hanggang mapasamak. Ngayong nawat-watan tayo pamati, iti balasiw, kadayta nga pagkapuyan tayo, noad dati pamati tayo, iti Diyos, iti tumulong kada tayo. So nga ito nakabsat ken kayam, anyaman nga banag nga aramidan tayo, laglagipon tayo, nga iti Diyos, iti gubwayan amin. Iti lang kid daw na kada tayo, kat iso dayjay, panangwat-wat tayo, iti pamati tayo. Tayo tunuwat-waten tayo dahito nga pamati, dahil naintawan a pagkurangan tayo. Ngayon muna dati pamati tayo, dahil nadyusan a panangkita, kat iso iti maaramid. Pastor, dito'y pa'y nakita tayo dito'y, apay nga ta, nga ni Zorobabel, kat iso iti nagbalin nga sinyales. Iti sinyales when no jingles ko na it is a signet ring. Apa yung kata? Kinataman, Pastor, ijay 2:22 ken 23. Iti Hagyo. Baga na tirason, Pastor, kada ito yung versikulo 22 ken 23. Kat ribaag to, titruno dagiti pagpagaryan, kat dadailag to, tipigsa dagiti pagpagaryan dagiti nasnasyon. Kat ribaag to, dagiti luglugan, kan dagijay lumugan kadakwada, kan dagiti kabkabayo, kan dagiti sasakay kadakwada amat nagdanto, tunggal may sa babaan ti kampilan ni kabsat na. 23. Kiday jay ngal daw kuna ni Hiuba dagiti buybuyot, alaeng kanto o Zorobabel, nga dipin ko, nga anak ni Shelchel, kuna ni Hiuba, kat aramideng kanto akas maysa asingsing apang silyo, tasyak pinili ka kuna ni Hiuba dagiti buybuyot. Kuna na di jay, sika si Zorobabel, aramidin kanto asingsing apang Silyo. Kinikidag tayo, Pastor, kung apay nga tatag ni Zorobabel, nga may isang gobernador. Ngayon naramid na nga aramidin kanto nga singsing akas may isang apang silyo. Pastor, no kitaan tati kapadasan da, ni Zorobabel, may isa nga apo ko ni ari nga ni Jehoiakim. Kad daytoy, may isa isuna nga taod ijay
trono ni David. Ket daytoy no makita tayo ditoy isuna ket nagserbi nga maysa gobernador ijay Huda. Idi panawon iti ari iti Persya nga ni Darius. Ket daytoy isuna iti nangipangulo iti pannaka patagder manen iti templo jay Jerusalem. Ngem iti bagsay na dayjay nga lawlawan iti pannakaammo kini Zerubbabel pastor. Numapan tayo ijay baro nga tulag, makita tayo ditoy nga ni Jesucristo nga iso iti naggapo iti kapututan ni David. Ken Zerubbabel iso iti nakaitungpalan na dayjay padto nga umay a Misaya. Makita pastor dayjay ibagbantay. Iso nga kunana dijay nga maysa nga singsing nga selyo tagayam ijay ayan iti kapututan daytoy nga Zerubbabel rumwar iti mangi salakan. Nagmay pastor iti pannakay lanad na daytoy. Isumod lang gayam nga no kitam di kababalin na ni Zerubbabel nga maysa nga pangulo narama daytoy ijay ayan iti kapututan da rumwar iti maysa ang mangisalakan kadagiti tattao na. Kinagpaiso na amin dagiti propeta ngay naramat niya po Diyos uray pa di pre-exili ko na tayo dagiti propeta sakbay nga makautibo dagiti Huda ken dagiti Israel. Nay pagganat-gat di jayen nga ti maysa nga kari nga adda umay malangisalakan. Ket addan dagiti tattao nga nangisimbolo dayjay aramiden to ni Kristo amang isalakan kadagiti tattao. Insalakan da man ipo dayta nga petsa wenno dayta panawon. Ora kini Zerubbabel iti panawon na insalakan na dagiti Hudyo ang nakautibo di jay Babylonia. Ket dayta Zerubbabel ken daduma pa itakderanda dayjay pudpudno nga nya deliverer mangisalakan dakdakkel ken natantalok awan sa balno saan nga ni Jesucristo. No makita ta dito yung arudan pastor nga iti dakdakkel nga buya ipanagnag lang arud ditoy nga dayta nga ayan iti kapututan iso iti paggapuan iti mangi salakan. Tatay nakita ta ditoy pastor nga iti binasam tatay di Hagyo 2:8 ti Pirak kukana po isos ti balitok kukana iso amin iti gubwayan. Isong hantay nga pagparikutan. Nga midaglipas daytoy rumwar ditoy ni Zerubbabel nga rumwar iti kapututan na amangi salakan. Nagitam dayjay kapada na pastor bagi amin itoy na pesos nga dati ni Zerubbabel umay iti mangi salakan. Kaya nang orsawan tudwan na titoy libro iti Hagyo nga iyon una tayo ni Apo Diyos ta iti pagkasapulan tayo aggapo amin kenkwana ken iti panangisalakan aggapo melaan kenkwana. No kitaan tayo nga laing pastor daytoy. Dayjay saan nga panangyuna dagiti Hudyo dayjay panangbangon ti templo. At dalang may sakayat na nga ibaga di dagamin nga inununang ented dagiti bagidakin ni Apo Dios. Taloing kamang dakumang amun una binirok da kumang amuna ni Apo Dios. Dayjay panangitid da dagiti pagrebengen da sumurot kuma laengen dayjay. Well, Pastor, so nakita tayo dayjay iti maysa nga banag iti anti libro ni Hagyo. Pastor, anya iti balakad nga ibatim ka dagiti kakabsat. No may panggap dagiti iyon una ken Apo Dios. Patpatgan nakakabsat ken gagayem kalpasan nga inadal tayo daytoy amok nga ti maysa nga kapatgan nga ramiden tayo. Ket unaen tayo kuman ni Apo Dios. Unaen tayo ti trabaho na. Unaen tayo nga ramiden dagiti pagayatan na. Ket saan tayo ngagdanag sumarnon to dagiti banbanag a kasapulan tayo. Adda iti talo nga iladawan iti Dios ditoy. Umuna iti Dios iso iti gubwayan iti amin. Iti Dios iso iti mangsusustinar kada tayo. Ken iti Dios iso iti mangi salakan. Ket daytoy nga banag nga impakita iti Dios kada tayo rumbeng unay
nga iso amin iti yun una tayo. Ta iso amin iti gubwayan iti pagkasapulan tayo. Pastor, nangita tayo daytoy nga nabaknang nga inted nga adal kada tayo ni Agyo. Ngam rumang unay, Pastor, nga tapno masilwan daytoy ket agkararag tayo. Awisan kayo man ay nakabsat iti maysa nga panagkararag. Manakabilin nga Diyos sa mami na langitan. Anya na apo nga naging bagka kada kami. Inpakita mapo iti libro na Agyo. Nga sika iti gubuhayan iti amin. Ken sika pa iti mangisalakan. Manginanama kami apo. Nga iti panagbiag mi sika kadi iti yun unami. Iti trabahom. Tamno iti kasta ad dapay apagasatem dagiti pagbiagan mi. Bendisyon naman po iti sagtunggal maysa kada kami. Agyaman kami iti panang dengeg mo iti kararag mi, iti nagan na po mga Jesus. Amen. Pastor Cabason, thank you very much iti panuwan. Ken kastamot kada kayo ay da nakabsat. Agyaman tayo iti Diyos, ta inik ka na tayo manan iti maysa nga adal. Nga iso iti nang manan iti regta, ken kinabaknang iti kapadasan tayo akas mamati. Sabay kadi, tayo no, sumaro naman nga tiyempo, agsasarak tayo manan nga agadal kadagiti sasaw ni Apo Diyos. Diyos itiagngina amin kada kayo. Broadcasting all started from Antipolo, Rizal. Back then was Channel 45. Hope Channel Philippines Luzon embraced the challenge of the television ministry at North Philippine Union Conference on December 2011. It airs 6 regular wholesome programs, 5 hours every day to bring the families of Luzon closer to the Lord. But it has not been that easy. The beginning of a modern ministry came to life when people with the same passion for God's work gathered and started planning for the ministry. That time they thought it would be impossible. Ating yung kaisipan na tayo ay maglulunsad ng TV ministry o yung pamamahayag sa television mula sa mas mataas nating panguluhan sa Southern Asia Pacific Division. Sa matuling sabi, kakailanganin ng napakalaking halaga at napakalaking pamamaraan upang ito po ay ating maipagpatuloy. Kaya nang ito'y tanggapin ng tatlong unyon, lalong-lalo na dito sa North Philippines, inisip natin saan tayo maglalagay ng studio? Kaya sa pagluhod sa panalangin, sa pag-aaral ng mga yung available na resources natin, pinagtibay ng Panguluhan ng North Philippine Union Conference na dito sa ikatlong palapag ng headquarters ilagay ang studio. Mababa, masikip, parang hindi papasa na studio, no? Pero sa ganung paraan, naniniwala tayo na mayroong pangunguna ang Panginoon kung kinakailangan mailunsad dito sa lalong madaling panahon, no? So, sa lalong mabilis na kaparaanan, pinasimulan na ang pagre-renovate. Humarap tayo sa problema na kung kinakailangan i-renovate ito, mangangailangan pa tayo ng building permit, no? Pero alam niyo ang Panginoon, siya rin ang maglalagay ng mga kaparaanan sa tamang panahon kung ito'y kalooban niya. But after a series of hard work and sleepless nights,
Little by little, the Lord performed on His faithfulness and proved everyone that indeed, to Him, nothing is impossible. What is a volunteer? There's a lot of meanings to this word that these people can give. Volunteerism is all about dedication. It is about your passion. It is about your heart. A volunteer is someone who is willing and has dedication to do God's work, has passion to deliver, and has a heart of service. Alam nyo, kung ang pag-uusapan ay volunteerism, may nauna po sa atin eh. At yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ay nagkusa na siya ay pumunta dito sa atin upang sa pamamagitan ng kanyang pagkukusang yun, matugunan ang pangangailangan na malaki ng tao. Malaki ang hamon sa atin at sa maraming pagkakataon, nakikita natin naman yan, naunawaan natin, wala tayong sapat na kakayanan may kinalaman sa pananalapi. Alam natin tayo nagtitiwala na ang Panginoon ay siyang magbibigay sa atin ang ating pangangailangan. Pero sa kapanahonang ito na marahil sinusubok ng Panginoon ang ating pananampalataya at hindi natin alam kung kailan tayo magkakaroon ng sapat na kakayanan sa pananalapi sa gawain ito upang ang gawain ito ay mabilis nating mapalaganap at matapos ang ipinagkaloob sa atin na tungkulin ng ating Panginoon na walang iba kundi ang pangangaral ng Ebanghelyo. Alam na Diyos kung saan naroon ang inyong puso. Bilang voluntaryo sa Hope Channel Philippines, una, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon ako ay napabilang dito. Kaya, ang mahalaga ho dito bilang kabahagi ng Hope Channel, yung ating pagtatalaga, yung ating dedication. Huwag po tayong mag-atubili na suportahan ang gawain po ng Hope Channel. Napakarami pong pagsubok ang aming naranasan nang kami po'y sumali dito. Naalala ko nga sa aming mapag-uusapan ni Edward, kung alalahanin po namin, ipinaranas po ito ng ating Panginoon upang ang ating pong gawain dito sa Hope ay lumago. Yung pagsubok sa buhay natin, palagi at palagi na darating sa ating buhay. Ang hamon ngayon ay nasa sa atin. Kung ang mga hamon na ito ay ating titingnan sa isang positibong aspekto. Sa kabila ng anumang klaseng pagsubok ay nananatiling masaya sapagkat kami pong lahat, kaming mag-asawa, ay masayang nakapaglilingkod sa Kanya. Napakalaking hamon po sa bawat isa sa amin sapagkat marami pong mga maaaring pwede sa aming lugar. Maraming may mga kakayanan, subalit mas pinili po namin na maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng maliliit na kaparaanan, maliit na kakayanan. Kayo po ay aming iniimbitahan na patuloy na suportahan ng Hope Channel Philippines. At alam ko po na sa pamamagitan ng inyong panalangin, sa pamamagitan ng inyong mga pagkakaloob, ang gawain pong ito ay magtatagumpay at ang Panginoon ay makikita natin sa alapaap ng langit. Kahit na anong challenges na inyong nararanasan, ay huwag natin kalimutan siya na siya lagi ang ating lapitan. Kapag siya lagi ang ating lapitan, alam niyo po, yung ating puso ay lagi may experience natin na masaya. Hindi rin namin naiwasan na mag-alala sa mga bagay na kailangan tulad ng pangailangan financial. So hindi naaalis sa amin yung mag-alala. Pero maraming beses na napatunayan namin ang Panginoon talagang the best. He is an on-time God. Ang humawak ng ganito kalaking ministeryo, yung magpatakbo ng TV channel ay hindi madali. Subalit sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng suporta nating lahat, walang imposible sa Diyos. Mabuhay ang Hope Channel Philippines. The Hope Channel production will never be complete without the production set and the talents who dedicatedly gave their time and efforts in producing programs for Hope Channel Philippines Luzon. Everyone had talents that God has entrusted. It may be your choice to use these talents for the finishing of God's work or not.
But these people have already made their decision, that is, to serve the Lord. Kaya aking kayong lahat inaanyayahan, mga minamahal, na inyong patuloy na subaybayan ang palatuntunan ito sa Hope Channel, sapagkat kami nakakatiyak sa inyong masugid na pagsubaybay, makikinabang po kayo. Now, guesting here in this program gave us the chance to share that burden. So I could say that it has lifted us spiritually. So it has helped us a lot. Thank you so much for these kind of programs. It was truly a blessing. And during the shoot, naramdaman talaga namin yung kakaibang ambience na pinakita nila sa amin. Wala kang makikita sa kanilang parang nagagalit or what. Talagang mapaparamdam nila sa'yo na sige lang, okay lang yan. And then, hindi ko kasi ito nakita sa iba eh. One virtue that I found and saw in this crew is yung kanilang patience. And dyan sa virtue na yan, dyan mo makikita yung Christianity. Kaya nga mga kapatid, panoorin natin ang mga palabas dito sa Hope Channel Philippines. Kumpletos recados ito, no? Lalo na ang mga family shows, ang mga spiritual shows, all of this, lahat ito ay makakatulong sa pagpapalago ng ating pananampalataya. Alam niyo ho, nung kami naimbitahan dito sa Hope Channel, meron ho kakaibang saya ho akong naramdaman. Kakaiba ho yung pakiramdam pagkasama mo ang buong pamilya mo na maglilingkod sa Panginoon. Maganda hong makita na ang ating buong pamilya ay sama-sama na maglilingkod sa Diyos. Kaya ho mga kaibigan, nais ko hong imbitahan ang bawat isa sa inyo na panoorin ang mga programa na hinanda ng Hope Channel Philippines. Dahil alam ko ho na hindi lang ho ito nagbibigay ng hope sa ating puso, kundi hope na mailigtas ang bawat pamilya natin sa kalungkutan at kasiraan. Hope Channel Philippines, mabuhay ka! The operations of Hope Channel Philippines Luzon will never be complete without the fuel that runs it. A project that encourages the brethren called 20 pesos or more was launched to support the financial need of this media ministry. In the wide scope of Hope Channel Philippines, you will find people who are without question in supporting the ministry, people who made a commitment to follow and push the ministry until the day the Lord comes back. Malaki po aking paniniwala na marami pong gawain na dapat tapusin, lalo na sa panahon ito. Isa sa mga epektibong pamamaraan ay yung TV ministry. Ako'y sumusuporta talaga ng buong buo kahit kukunti yung aming kinikita. Mayroon kaming inilaan para po masuportahan po itong programang ito kasi naniniwala po ako kahit ako mangangaral din, mayroon pong mga lugar na hindi namin kayang mapuntahan at ito'y mapupuntahan po sa TV ministry. Iniimbitahan ko po ang lahat ng mga kapatid, no? Kung saan man kayo ngayon, kung taga saan man kayo, kung ano man ang kalagayan nyo sa buhay, suportahan po natin ang TV ministry, ang Hope Channel. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. We're very happy to let you know that the church has come up with a scheme where each member of the church could participate in the advancement of God's work through the television ministry. And this is only by way of allowing ourselves in providing finances or little contribution towards this project. The scheme of giving 20 pesos per week, which is when given in 52 months, in 52 weeks, in a month, we will come up with a sizable amount to be able to put up our own stations and would connect these stations all over the Philippines. And that becomes a network. Malaki ang ating pangangailangan sa pananalapi upang tustusan ang gawaing ito. Alam ninyo, kung tayo ay magkakaloob 20 piso linggo-linggo sa loob ng isang taon, hindi lamang 1,000 ang ating maiipon. Kung hindi, ito ay mahigit na 10 milyon. Aabutin pa nga ng mga 16 na milyon eh. And so we would
request every church member to get involved into this project by envisioning some ways wherein they could be able to help in this kind of project that the church has envisioned. Kapag itong 20 pesos na ito ay nanggagaling sa ating puso at ito ay ating itinatalaga para sa gawain ng Panginoon, ang ating 20 pesos ay malaki ang magagawa para sa gawain ng Panginoon. Maliit na halaga, subalit maraming kaluluwa ang madadala sa paanan ng ating Panginoon. Maliit na halaga, subalit may liwanag na madadala sa kadiliman ng sanlibutan. Kaya't ako'y naniniwala na kung ito'y ating susuportahan, ang pagdating ng Panginoon ay para na rin nating napapadali. Akin pong sinusuportahan ang gawain ng Hope Channel sapagkat ang gawain na ito maraming kaluluwa na madadala sa paanan ng ating Panginoon sapagkat napakahalaga ang kaligtasan ng isang tao. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, akin ko po kayong iniimbitahan na suportahan ang gawain ito ng Hope Channel. Ang pabalitang ito ay mapaabot sa mga tao upang tanggapin din nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanilang tagapagligtas. Bawat 20 piso na ipagkakaloob mo, dadalhin sa himpapawid sa loob ng bawat tahanan ang isang pag-asa na hindi masusumpungan sa anumang bagay. Kaibigan, sa bawat 20 piso na ibibigay mo, dadalhin natin ang katotohanan sa bawat tahanan. At sa bawat 20 piso, mag-asawa na lalong paigtingin ang pagmamahalan. Sa bawat 20 piso, maililihis natin ang maraming tao sa tiyak na sakit at kamatayan. Sa bawat 20 piso, ihahatid natin ang tunay na pabalita ng pag-asa sa tahanan. Ano pa kaya kung hihigitan natin ito? Tunay na lalong mas marami ang makikinabang sa pabalita na dala natin sa bawat programa dito sa Hope Channel. Kaibigan, dalangin mo na lalo kang bibigyan ng Panginoon sa bawat pagnanais mong makatulong, sa bawat pagnanais mo na makapagbigay, dadagdagan ng Diyos ang iyong maaring ipagkaloob sa Kanya. Mabuhay Hope Channel Philippines! Sharing love, changing lives. Hope Channel Philippines! Ayos yun! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel Philippines! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay ang Hope Channel Philippines! Mabuhay Hope Channel! From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Mabuhay!